challenge ang pagpapakasal. Bago pa humarap sa altar ang mga ikakasal, katakot-takot na mga pagsubok na ang kanilang pinagdaanan. Till death do them part? Yan ay kung malagpasan nila ang wedding preparations at jitters. Dahil sa September 8 na ang kasal ni na Alvin at Irene, aligagang-aligaga sila sa mga paghahanda. 3 simbahan daw ang nilibot na nila bago makapamili ng venue. Nakailang ulit na rin silang nagsukat ng mga susuotin. Nakapili na rin ang mga cake at mga bulaklak na kakailanganin. Ang latest total ng mga gagastusin nila, 400,000 pesos and still counting. Naghahanap ako ng venue na talagang papasok doon. At the same time, magkano yung cost doon sa venue plus yung sino yung accredited caterer. So, ayun, talagang sabi namin, paano namin pagkakasya lahat-lahat doon sa preparations namin, lahat ng yun. Considering yung half pa lang ng budget is namin, is mapupunta na kaagad sa pagkain pa lang. Ilang beses na rin daw silang umabsent sa kani-kanilang mga trabaho. Katulad na lamang nitong Huwebes, lumiban uli sina Alvin at Irene sa opisina para sa kanilang prenup photo shoot. Plan ahead na namin yung mga dapat namin gawin kung weekday or weekends. Kasi pagka na set, dapat meron talaga kami matapos on that day para at least bawas na sa load namin for the coming months. Stressful nga raw magpakasal ngayon. Bukod sa napakalaking gastos, nakakapagod din ang wedding preparations. Dahilan para ang ilang dream wedding na uwi sa bangungot. January 17, bisperas ng kasal ni na Ariel at Amy nung nangyari ang hindi inaasahan. 5 or 6 po ng hapon, nag-rehearsal po kami dun sa Taisan. Natapos po namin yun, umuwi po kami sa bahay. Habang nag-ayos po siya ng gamit niya, po sa mga gown, kasama po din yung kapatid niya, si Aileen. Tumakbo po siya palabas sa akin. Sabi, kuya, si ate na nahilo. Tumakbo po ako ng sasakyan at sabi ko, dalhin na natin sa ospital. Nung makita ko po na naghahabol na po siya, hindi po nagtagal yung mga 2 hours. Sinabi po ng doktor na wala na talaga siya. Ayon sa doktor na sumuri cardiac arrest ang ikinamatay nito. Dulot daw marahil ng labis na pagod at pag-aalala. Si Ariel, parang pinagsukluban ng langit at lupa. Dito talaga kami kakasal dapat nung January 18. Ngayon lang po ulit ako nakabalik dito pagkatapos ng pangyayaring na yun. Sobrang sakit po. Dahil yung pong matagal na pinagplanuhan namin, lalo't hindi po inaasahan ang ganyan ng pangyayari. Natapos lang po sa lahat. Sa wala yung pag-prepare namin. Meron kami mga gowns na mga 30,000. Sa panahon ngayon, may mga paraan na para mabawasan ang mga intindihin sa kasal. Katulad na lang ng pagkuha ng mga wedding planner at organizer. Ang advantage is kami yung nag-absorb ng stress. Kasi most of the couples are busy, especially here at saka abroad. So basically, wala na silang time to prepare. So to call, to outsource. So kami, as wedding planners, we help the couple to source for them. Kasama raw sa nakatoka sa mga wedding planner ang pag-iisip ng mga gimmick para maging mas bongga ang kasal. Kung gusto ng mga ikakasal na may tema ang kanilang pag-iisang dibdib, nakatoka sa mga wedding planner ang pag-iisip ng mga gimmick para ang kasal mas bongga. Pero alam nyo bang ikinaka-stress din pala ito ng simbahan?
Lalo pa kung ang mga ikakasal may napiling tema at kung ano-anong mga abubot at props. Katakot-takot ang handa, mga hindi nakakatulog. Ang iniisip ay yung sino mga bisita, kung paano gag-imprenta yung imbitasyon. So talagang it becomes a hazard, so to speak. Pagkakasal nyo, umpisa pa lang yan, ha? Kaya huwag nyo ibuhos lahat yan. Pagkat, naku, matagal pa, Panginoon ko. Hanggang Golden Jubilee yan, 50 years, meron pa. Pero ang iba, harangan man ng sibat, hindi pa rin papipigil sa pangarap nilang kasal. Yes, ma'am. Mag-i-inquire lang po ako regarding sa weddings po ninyo. Para raw mapagkasya ang limitadong budget na 200,000 pesos, ang bride na si Apple at ang groom na si Arnel, sila na mismo ang naghanda sa kanilang kasal. Mula pagpapabook ng simbahan, paghahanap ng reception venue, pagtikim sa mga ihahandang pagkain, hanggang sa pagbili ng kanilang mga isusuot. Paggawa ng invitations at souvenir, lahat kinarir nila. Ano lang kami ang kinuha namin coordinators on the day lang. Yung canvassing ng lahat ng suppliers, more on sa internet lang siya. Pag gusto namin, pupuntahan namin. Pero sa mismong araw ng kanilang kasal, humingi pa rin sila ng saklolo sa isang wedding organizer. Nakabahan. Siyempre. Sa wakas. Nakasal na. Pero masaya. Nitong buwang kasalukuyan, si Apple maluha-luha pa habang naglalakad papunta sa altar para makaisang dibdib si Arnel. Kahit nag-over budget daw sila, sulit naman ang lahat. Masaya. Masaya. Karaos na. It's worth it. Kasi kasal namin ito eh. Mas magandang pinaghihirapan. Mas malapit sa puso, di ba? Marahil nga'y kailangan talagang dumaan ng mga ikakasal sa mga pagsubok bago ang seremonyas. Dahil dun pa lang, magkakaalaman na kung kakayanin pa nila ang iba pang mga pagsubok na darating. Susunod, isa pang milagro ng kalikasan kung paano ang mga hamak na uod nakakalikha ng telang kay ganda.